Mom, look, I don't need a bodyguard, okay? I can protect myself by my own. Bagot na sabi ni Harrington sa ina habang nakadikwatro ang mga binti. Look at your age, iho. Sabi naman ni Elisa na ina ni Harrington. Walang problema sa edad ko, Mom. Usal ni Harrington at kinain ng dark chocolate na paborito niyang kainin. You're turning 31 this month and look at you. Wala ka pa ring sariling pamilya. I don't get it, Mom. When I was younger, you're so afraid that I'll have a family at a very young age. But look at you now. Halos ipagtulakan mo ko na magkaroon na ng sariling pamilya. Pamimiloso po ni Harrington sa ina habang inunguya ang kinakain nitong chocolate. I'm getting older, iho. At gusto ko lang naman magkaroon ng apo. May himig na lungkot sa boses ni Elisa. Pinatong naman ni Harrington ang chocolate sa mesa at lumapit sa ina nito bago ito halikan sa noo. Don't worry about me, okay? Imbis na sumang-ayon ay hindi ito ginawa ni Elisa. Kilala ni Elisa ang anak na si Harrington. Matinik ito at mapaglaros pagdating sa babae. At ayaw niyang tumanda ito na ganito ang nakasanayan. Delikado ang buhay mo. Especially pagdating sa pagiging successful na negosyante na nagdadala sa pamilya natin. I know, but trust me, hindi ko sila hahayaan na sirain lahat ng pinaghirapan ko at lalong-lalo ang kitilin ng buhay ko. May kasiguraduhan na sabi ni Harrington at ngumiti sa ina. By the way, Mom, I have to go. May asikasuhin ako tonight. Paalam ni Harrington sa ina at walang atubili na umalis. Nang tuluyan ng makaalis si Harrington ay agad siyang nagtungo sa lugar na palagi niyang pinupuntahan. At walang iba kundi ang bar. Hi, honey? Malanding saad na ng boses ng isang babae bago siya hinalikan sa labi. Agad naman itong tinugon ni Harrington, ngunit maya-maya ay may isa pang babae na lumapit dito at ginawaran din ng halik si Harrington sa labi. Chill, girls. I'm not drinking yet. Mahinang bulong niya habang hawak ang magkabilang bewang ng dalawang babae sa bisig niya. Hindi pa nakontento si Harrington at lumapit pa sa isang babaeng nakaupo habang umiinom ng tekila. Katulad na nakasanayan ay sa bar na rin si Harrington nagpalipas ng gabi kasama ang isang babaeng nakasama nito sa VIP room. Nag-iwan lang siya ng cash habang mahimbing itong natutulog bago tuluyang nilisan ng lugar. Don't worry, iha. My son will be here in a minute. May malawak na ngiti sa labi na sabi ni Elisa kay Aria. It's okay, ma'am. Magalang na sambit ni Aria kay Elisa at bahagyang yumuko. I really like you for my son. May paghanga sa mga mata na wika ni Elisa sa dalaga. Natawa naman si Aria sa sinabi ng ginang. Dahil isa lang naman ang dahilan kung bakit siya nandito. At tumungtong sa pamilya ng mga Villanueva at yun ay walang iba kundi protektahan si Harrington na matagal na niyang gusto simula pa lang. I hope he likes me too, ma'am. Pabirong sabi ni Aria kay Elisa na pareho nilang ikinatawa. Sandali lang nagkwentuhan ng dalawa at maya-maya pa ay tuluyan na ring dumating si Harrington sa mansyon. Who's that girl? Bagot na tanong niya habang nakakunot ang noo. Halos balot na balot kasi si Aria ng suot at idagdag pa ang leather jacket nito na halos idikit hanggang sa balat nito. Meet Aria, son. She will be your personal bodyguard from now on. Walang kurap na sabi ni Elisa sa anak. Halos masamid sa sariling laway si Harrington sa sinabi ng ina nito. At wala pang ilang segundo ay humagalpak ng tawa ang binata. Are you crazy, Mom? Look at her. She looks like a stick. May panlalait na sabi ni Harrington at sinuyod ng tingin si Aria na nananatili pa rin kalmado. Hindi mababasa ang emosyon na tunay na nararamdaman nito dahil sa ekspresyon ay pinapakita nito ngayon. Ngunit hindi natinag doon si Harrington. But even a stick can defend herself too. Wika ni Aria na hindi mo malaman kung nagbibiro ba ito o walang halong kalokohan ang sinasabi.
Whatever, I'm going to my room. Pagbaliwala ni Harrington at hinalikan muna ang ina sa noo bago ito pumanhik sa silid. Habang si Elisa naman ay nagpaalam ng umalis dahil mawawala ito na 1 linggo sa mansyon. Wala ring ibang katulong ang nasa mansyon kung kaya't kahit hindi na responsibilidad ni Aria ay ginawa pa rin ng dalaga. Breakfast is ready. Pagbibigay alam ni Aria habang paulit-ulit na kumakatok sa labas ng pinto. May ilang minuto na roong nakatayo si Aria, ngunit kahit anino ni Harrington ay hindi niya nasilayan. Sinusubok mo talaga ang pasensya ko sabi ni Aria sa isipan, ngunit mas piniling maging kalmado. At muling kumatok ito. Hindi naman nagtagal at sa wakas ay bumukas na rin ang pinto at bumungad si Harrington. You're knocking on my door. Not only once, but 3 times already. Inis na sambit ni Harrington, ngunit hindi ito pinagbigyan ni Aria ng atensyon, bagkos inabot ni Aria ang tray sa kamay ni Harrington at umalis. Ayaw ni Aria na abusuhin ito ang kabaitan niya, kaya kung maaari, ay hindi niya hahayaan na mas lalo itong maging pabigat sa kanya kahit na sa simpleng bagay lamang. Kalahating oras na nga lumipas at lumabas na rin si Harrington sa silid nito. Pero ngayon ay nakapormal na ito ng suot kumpara kanina. Pupunta ka bang company? Or you're going to meet someone? Diretso na tanong ni Aria habang inunguya ang bubblegum sa bibig. So you're still here, huh? How much do you need to stay away from me? Sunod-sunod na tanong ni Harrington dahil kahit ito ay nababanas na sa babaeng pasunod-sunod sa kanya. Imbes na sumagot ay umalis na lang si Aria sa pagkakasandal nito at tinapon ang bubblegum at walang pagdadalawang isip na inayos ang suot na necktie ng binata bago ito binulungan sa tenga. Hindi ko kailangan ng pera. The only thing I need is you. Only you, my Harrington. Mapang-akit na sambit ni Aria at pinadaan ang kamay sa leeg ng binata. Muntik na sanang madala si Harrington sa boses at galaw ni Aria, ngunit nang mapansin niya ang suot at makapal nitong salamin, ay agad niyang inalis ang kamay nito. Stop assuming that I'll like you back. Hindi kita type, no? Mapanlait na sabi ni Harrington at naglakad palabas. Hindi naman ito pinagbigyan ng pansin ni Aria. Bagkos, ipinagpatuloy lang ng binata ang paglalakad hanggang sa tuluyan na ito makarating sa kotse. Tignan ko lang kung makasunod ka pa, sabi ni Harrington sa kanyang isip at ngumisi bago kinapa ang bulsa na suot. Nagulat na lang si Harrington nang bumukas ang bintana sa kanyang harapan. Let's go, darling? Pag-aaya ni Aria at kumindat sa binata. Halos kilabutan naman si Harrington sa ginawa ng dalaga. Para itong babaeng nalipasan ng panahon dahil sa suot at pagiging jeje mo nito. Get out of my car. I'm getting late. Nakapamulsa na sabi ni Harrington. Ngunit parang walang narinig ang dalaga at nag-sound trip pa ito. Sasakay ka o sasakay ka? Tanong ni Aria at pinakita ang number ni Elisa upang tawagan ito. Halos mamula naman sa inis si Harrington at kinuyom na lang ang mga mata at kamao. Pagkatapos ibinuhos doon ng inis na nararamdaman. Balak na sanang tumalikod ni Harrington upang kunin ang susi ng iba nitong sasakyan. Ngunit nahangisi lang na pinakita ni Aria ang lahat ng susi ng sasakyan ng binata kahit na ang sarili nitong duplicate. You have no choice, darling, whether you like it or not. Kuyom lang ang kamao na binuksan ni Harrington ang sasakyan sa backseat. Ngunit nakalock ito. Dito ka sa tabi ko. Para naman aware ako kung may kalaban na gustong pumatay sa'yo. Nag-pretty eyes pa si Aria para lalong inisin ng binata dahil wala itong magawa. Pagkasakay nito, ay agad na inagaw ni Harrington sa kanyang manibela. Ngunit dahil isang bilyonaryo na negosyante lang ang binata at walang alam pagdating sa depensa, ay madali niya itong napigilan. Masyadong naging mabilis ang pagkilos ni Aria at sa isang iglap lang ay inilak na nito ang seatbelt ng binata at nilagyan ng tape ang bibig nito. Ayaw ko nang maingay sa oras ng biyahe, so keep your mouth shut, darling. Okay? May lambing na wika ni Aria
bago binuhay ang engine ng sasakyan at mabilis itong pinatakbo. Oops! Mabilis na tinapakan ni Aria ang preno nang biglang tumigil ang sasakyan sa unahan nila. Ngunit hindi naman ito naging sagabal dahil mabilis siyang nakapreno at nag-overtake na para bang merong emergency. Napangiti naman si Aria na mapansin ang sasakyan ng mga pulis na humahabol sa kanilang likuran. Darling, masyado na ba tayo mabilis? Tanong ni Aria at mabilis ang takbo, saka biglang nag-U-turn at muling pinatakbo bago lumiko pa kanan. Habang si Aria ay enjoy na enjoy sa ginagawa, ay kabaliktaran naman ito ni Harrington na halos mamutla sa isang tabi. Hindi rin kasi nito magawang alisin ang tape sa bibig dahil sa posas na nakalagay sa kanyang kamay. Ngayon pa lang, nagsisisi na si Harrington kung bakit hinayaan niyang si Aria mismo ang mag-drive ng kanyang sasakyan. Sabi na hindi niyo ako maaabutan. Masayang sabi ni Aria at biglang nagpreno sa tapat ng kumpanya ng binata. Halos lumipad naman ang suot at buhok ng mga employee sa pwesto na kanilang tinigilan dahil sa lakas ng puwersa at hangin. Inalis ni Aria ang seatbelt na kanyang suot bago binuksan ang pinto ng driver's seat at umikot upang pagbuksan si Harrington. Kinuha muna ni Aria ang susi at ang posas at inalis ang tape sa bibig nito. Don't worry darling, hindi naman nagbago ang tingin ko sa'yo. You're still handsome. Puri ni Aria kay Harrington na kasalukuyang magulo ang buhok at maputla ang muka. Halos alalayan pa ni Aria si Harrington palabas ng sasakyan dahil nanghihina pa ito. Tanggal palang angas mo eh. Bulong na sambit ni Aria habang naglalakad malapit sa likod ni Harrington. Tuwid man ito maglakad ay halata pa rin ang pagiging maputla ng muka at magulo nitong buhok. Darling! Tawag niya kay Harrington at hinabol ito. Halos pagsakluban naman ng langit at lupa ang mukha ni Harrington na para bang gusto na lang magpalamon sa lupa kung maaari. Bago siya pinanlakihan ng mga mata ni Harrington na para bang tinatanong kung anong nais niya. Bigla kasing sumakit yung tiyan ko. Pwede bang susunod na lang ako? Tanong ni Aria. Hindi naman sumagot si Harrington at tumalikod lang ito. Sinyales ng pagpayag. Hindi pa man nakakalayo si Harrington, ay dali-dali nang tumakbo si Aria paalis at walang pag-aalinlangan na tumawid sa kalsada. Pasensya na boss. Parang tambay sa kanto na sabi ni Aria nang muntikan siyang masagasaan ng isang sasakyan. Ngunit, mabilis na nakaliban si Aria gamit ang pagtumbling at muling mabilis na pagtakbo. Napansin naman ni Aria ang mabilis na paglingon ng isang lalaki na may kakaibang kilos at ang mabilis nitong paglalakad. Sabi ko na nga ba? Ani Aria at dali-daling hinabol ang lalaking yun. Mauta ka ha? Wika niya sa isipan nang dumaan sa siksikan na tao ang lalaking sinusundan niya. Nagpalingalinga si Aria upang hintayin nitong makaalis pero halos hagilapin niya na ang buong lugar, ngunit ito'y nawala na parang bula. Wala nang nagawa pa si Aria at tuluyang bumalik na lamang sa kumpanya kung saan naroroon si Harrington. Alam ni Harrington na may taong umaaligid at balak magtangka sa buhay ng binata. Ngunit hindi lang nito pinapahalata at isa yon sa malaking rason kung bakit siya hinire ni Elisa bilang bodyguard ng anak nitong si Harrington. Wala ka na bang ibang gagawin kundi ang sundan ako? Inis na tanong ni Harrington kay Aria na kasalukuyang kumakain ng ice cream sa kanyang tabi. Wala, pero kung may iba kang gustong gawin, pwede naman. Makahulugang sabi ni Aria sa binata. I'll choose to die kaysa mapunta sa babaeng katulad mo. Inis na wika ni Harrington na ngayon ay nakasandal sa kotse nito habang nakatingin sa mga batang naglalakad sa kanilang harapan. Darling, ako na to. Tatanggi ka pa ba? Confident na sabi ni Aria at nag-flip ng hair pa na hanggang balikat lang naman ang haba na bumagay lang sa medyo maalon nitong buhok. Imbis na ngumiti, tiningnan lang ito ni Harrington ng masama. Hindi mabatid ng binata kung saan ito kinukuha ang lakas ng loob para sabihin sa kanya ang mga ganong bagay.
Huwag mo akong tignan ng ganyan. Alam ko namang patay na patay ka sa akin. Dagdag pa ni Aria na kinatawa ni Harrington. See? Your reaction speaks louder. Tila ba kinikilig na sabi ni Aria at sa wakas ay naubos na ang ice cream na kinakain nito kanina pa. Can I get some tissue? Tanong ni Harrington sa nagtitinda ng ice cream na agad naman itong binigyan. Thanks. Pagpapasalamat ng binata at lumapit kay Aria na ngayon ay nakangiting nanonood sa mga batang naglalaro sa park. Walang pasabi na nilapitan ito ni Harrington at pinaharap sa kanya. Halos manlaki naman ang mga mata nito sa gulat, ngunit hindi na lang ito pinagbigyan ng pansin ng binata. You look like an old lady then. Hahayaan mong may dumi ka sa gilid ng labi mo? Habang hawak ang tissue ay pinahid ni Harrington ang dumi sa gilid ng labi ng dalaga. Hindi naman maiwasan ni Aria na mapatingin sa maamong mukha ng binata na matagal niya nang gusto since they were in college. Hindi na ako magtataka kung bakit sa dinami-rami ng pwedeng maging bodyguard ko, ikaw pa ang napili niya. Sabi ni Harrington na patuloy pinupunasan ng dumi sa kanyang gilid ng labi. Why? Tanong ni Aria na para bang kusang bumuka ang kanyang bibig ng walang permiso. Because my mother know that I won't ever love a girl like you or even use you for my own satisfaction. Sabi ni Harrington na tumingin sa mga mata ni Aria, ngunit dahil masyadong makapal at may kalakihan na suot itong salamin, hindi na lang siya tumingin pa. Tinapos ni Harrington ang ginagawa at tinapon niya ang tissue sa basurahan habang si Aria naman ay nakatingin lang sa ginawa nito. Hi po! Bati ng isang batang babae sa kanilang harapan habang may hawak na Barbie doll. Don't respond to her. She might think that you're a monster. Pigil ni Harrington sa kanya na para bang isa siyang virus. Ako? Obvious naman na mas mukha kang aswang kesa sa akin, no? Pogi ka lang sa panlabas, pero mas masagwa ang ugali mo kesa sa aswang. Nakataas ang kilay na sabi ni Aria dito. I'm just stating the fact that you're ugly. Walang preno ang bibig ng binata. At magaspang din pala ang bibig mo, no? Wika niya at inirapan nito bago umupo upang magpantay sila ng batang babae na nasa kanilang harapan. Halos malito ito, kakabalik-balik ng tingin sa kanilang dalawa dahil sa walang tigil nilang pagtatalo. Hello, nasaan ang parents mo? By the way, you're so beautiful and your dress suits you. Puri ni Aria sa batang babaeng nasa harapan nila. Thank you po. Ikaw rin po ate, you're like my Barbie. Sagot ng bata habang nakangiti. Hindi naman napigilan ni Harrington na makisali sa usapan upang laitin na naman si Aria dahil sa itsura nito. Why? She looks like your Barbie? Is it because of her hair? Tanong ni Harrington at tinuro ang magulong buhok ng Barbie doll na hawak ng batang babae. No po. Then why? She looks like my Barbie doll because she's so pretty like her, just like me, but she's even more prettier. Sabi ng batang babae at niyakap ang Barbie doll na hawak nito. Nais pang makipagtalo ni Harrington pero naudlot nang biglang dumating ang mga magulang ng bata at tuluyan na itong umalis. Bye-bye po! Paalam ng batang babae habang kumakaway. Bye-bye! Nakangiti niyang sambit at kumaway pabalik. Ngunit nawala rin yun na mapansin na naman ang lalaking kaninang sumusunod pa sa kanila. Imposible nagkataon lang ang nangyari dahil malakas ang kutob niya na iisa lang ang tao sa likod nito. Sinong tinitignan mo dyan? Curious na tanong ni Harrington. Wala, mga paparazzi lang. You know, stalker, I think. Pagdadahilan ni Aria at inaya na si Harrington na bumalik sa mansyon upang tuluyan na ring makapagpahinga. Kasabay naman nito ang pag-alis din ng lalaki na nakatingin sa kanila sa hindi kalayuan. Magkukross din ang landas natin. Bulong ni Aria sa isipan at pinaandar ang sasakyan. Wala ka na bang daraanan? Tanong niya sa kalagitnaan ng biyahe. Nothing. Maikling sagot naman ni Harrington
na ngayon ay abala sa pagkalikot nito sa hawak na cellphone. Can you drive fast? Nagmamadali ako, I need to rest. Ani Harrington na agad namang sinunod ni Aria. Madali namang naka-adjust si Harrington sa pagiging kaskasera ni Aria sa kalsada. Nanibago lang talaga siya dahil hindi niya akalain na ganito kabilis ang pagpapatakbo nito. Dahil sa bilis ng patakbo ni Aria ng sasakyan, ay agad silang nakarating sa mansyon. Ngunit hanggang sa makababa, ay abala pa rin si Harrington sa pagtitipa sa cellphone nito. Darling, tawagan mo na ako sa baba kapag may kailangan ka. Sabi ni Aria nang sabay na silang makapasok sa loob. Sinamaan lang siya ng tingin ni Harrington dahil tinawag niya ito sa ganong paraan. Ito palagi, ang init ng ulo. Natatawang sabi ni Aria at dumiretso sa kusina upang uminom ng tubig. Dahil kahit siya, napagod din sa maghapon, kakasunod sa lalaki at paghihintay dito na matapos ang mga meetings nito. Kaya naisipan niyang ayain ito magpunta sa park bago sila tuluyang umuwi. Matapos uminom ng tubig, bumalik na rin siya sa kanyang silid upang magpahinga sana. Ngunit may kalahating oras naman siyang nakapikit pero gising na gising pa rin ang diwa niya. Hindi ako makatulog. Aniya sa sarili at bumangon sa pagkakahiga. Balak na lang niya muna magpahangin sa labas at magmasid-masid total. Hindi na rin naman siya dinadalaw ng antok. Binuksan ni Aria ang pinto at agad din itong isinara. Medyo madilim sa paligid dahil ilang ilaw lang ang bukas sa mansyon dahil masyado itong maliwanag. Saan naman kaya lakad ng lalaking to? Bulong ni Aria na mapansin ang pagmamadali ni Harrington. Tiningnan niya ang oras sa suot na relo at mag-aalas 10 na ng gabi. Pasaway. Sabi niya at napasapu sa ulo bago dali-daling kinuha ang leather jacket at helmet. Hinihintay muna ni Aria na makalayo si Harrington bago niya itutuluyang sundan sa malayo gamit ang kanyang motor. Hindi naman siya dito mapapansin dahil medyo traffic din at may ibang sasakyan na pareho ang destinasyon na kanilang pupuntahan. Sinundan lang ito ni Aria hanggang sa tumigil si Harrington sa isang sikat na bar at agad na pumasok kaya agad niya naman itong sinundan. Miss! Pigil sa kanya ng bouncer ng bar ngunit inabutan niya lang ito ng pera at pumasok sa loob. Sandali pa siyang napaubo dahil nalanghap niya ang usok ng sigarilyo at matapang na amoy ng alak. Idagdag pa ang ingay ng mga kalalakihan at kababaihan sa lugar. Oh, miss! Bago ka lang dito ah! Pagsalubong sa kanya na isang estranghero na lalaki, ngunit nilampasan niya lang ito. Kinakausap pa kita, huwag kang bastos! Nabitin ang sasabihin nito nang malakas itong sinuntok sa sikmura at sinipa. Akma pa sanang susugod sa kanya ang mga babaeng kasamahan nito, ngunit agad nitong napigilan na iba pang kasamahan. Sandali nilang naagaw ang atensyon ng karamihan. Ngunit hindi rin naman nagtagal, nagpatuloy na ang mga ito sa pagsasaya. Sinuot lang ni Aria ang black cap at tahimik na umupo sa isang tabi. You're not familiar. You're new here, tama? Tanong ng isang lalaki na umupo sa kanyang tabi. Oo. Sagot ni Aria upang hindi siya mahalatang nakatingin sa gawin ni Harrington na ngayon ay may akbay na babae. I knew it. Sabi ng lalaki at nag-order ng drinks para kay Aria. Ngunit agad itong tinanggihan ng dalaga. I'm not drinking. Sabi niya at hindi na ito muling kinausap. Mukha namang nakaramdam ang lalaki dahil tuluyan din itong umalis at naiwan siyang mag-isa. Nakaupo lang si Aria roon habang nakatingin kay Harrington na masayang nakikipagkwentuhan at landian sa ibang babae. I wish I was like you. Bulong ni Aria habang nakatingin sa babaeng balingkinita ng katawan. Mestiza at maganda ang hubog ng katawan na talagang tipo ni Harrington pagdating sa babae. Napataas ang isang kilay ni Aria na mapansin ng babae na pasimpleng naglalagay ng powder sa inumin ni Harrington. Let's drink more, babe. Pag-aaya ng babaeng katabi ni Harrington at inabot ang baso na may lamang alak. I know you just want me to get drink so you can just take advantage of my body. Nakangising sambit ni Harrington at walang pagdadalawang isip na nilagok ang alak na inabot nito at patuloy na nakipag-usap sa babae.
Let's drink, as long as we're not drunk. Wika pa ni Nadia at tumayo nang tumunog ang kanta bago nagsimulang sumayaw. Sinabayan naman ito ni Harrington at nilagok ang alak. Ngunit sa ikatlong pag-inom niya ay nakaramdam siya ng hilo. Hey, are you okay? Tanong ni Nadia kay Harrington, ngunit hindi na nagawa pang makasagot ni Harrington nang tuluyan nitong mawalan ng malay. Good night, my little boy. Usal ni Nadia kay Harrington at umupo sa tabi nito bago kinuha ang cellphone at tumawag. Tapos ko na ang trabaho ko. Pagbibigay alam ni Nadia sa kabilang linya. Hindi naman nagtagal ay may dalawang lalaki na pumasok sa loob ng bar at binuhat ang walang malay na binata. Hindi naman ito napansin halos ng karamihan dahil sa dilim ng paligid at walang pakialam. Sinasabi ko na nga bang hindi lang kerengking ang meron sa babaeng yun eh. Sabi ni Aria habang tahimik na sumusunod sa dalawang lalaking may buhat kay Harrington. Ito na ang kabuuan mong bayad. Sabi ng lalaki at inabot ang makapal na sobre kay Nadia. That's what I like. Yung tumutupad sa usapan. Nakangising sabi ni Nadia at tiningnan ng laman na makapal na sobre. Mauna na ako, sa susunod ulit. Paalam ni Nadia at umalis na para bang walang nangyari habang si Aria ay tahimik lang na nakatago sa madilim na parte hanggang sa maisakay si Harrington sa sasakyan. Hinayaan lang ito ni Aria at sinundan gamit ang kanyang motor. Hindi siya pwedeng gumawa ng ingay o gulo malapit sa mataang lugar dahil may hihirapan siyang kumilos at tiyak siyang maaaring maging dehado siya pagdating ng oras. Tahimik lang itong sinusundan ni Aria hanggang sa makarating sa isang may kadiliman na kalsada. Kaya hindi sinayang ni Aria ang oportunidad at ihinarang ang motor sa gitna ng kalsada kung saan ang mga ito dadaan. Sino ka? Tanong ng lalaki na bumaba ng sasakyan. Kalma, kaya ka napapanot agad eh. Palagi kang galit. Pang-aasar ni Aria sa lalaking lumabas ng sasakyan. Pare, sino ba yan? Tanong pa ng isang lalaki at bumaba na rin ng sasakyan pero agad na hinugot ang baril sa suot nito at ipinutok sa kanya. Agad namang nakaiwas si Aria at nagpaputok din sa gawin ng mga ito. Ang bilis mo humugot ng baril. Wala man lang thrill. Dismayado na sabi ni Aria sa lalaki na lumabas sa sasakyan na ngayon ay nakahandusay na sa kalsada. Nilapitan ito ni Aria at chinek kung humihinga pa ito pero agad kinuha ang baril at nagpaputok malapit sa kanyang likuran. Sayang, kung di ka sana ng laban, edi sana may pag-asa pa na tumuboy ang buhok mo. Aniya at tumawag ng ambulansya saka sumakay ng sasakyan na gamit ng mga ito kung nasa naroon si Harrington. Pasalamat ka, mabait ako. Bayaran mo yung motor ko pagising mo. Mahal ang bili ko dyan. Wika ni Aria sa mahimbing na natutulog na si Harrington na para bang walang nangyari at tuluyan nang umuwi sa mansyon para tuluyan na ring makapagpahinga. Kinabukasan nagising si Harrington na may iniinda na sakit sa ulo dahil sa pinaghalong hangover at mahabang pagtulog. Maligo ka na, darling. May pasok ka ngayon. Wika ni Aria habang abala sa pagbabasa ng hawak nitong papel na nakita lang nito sa desk ng binata. Hinawakan naman ni Harrington na kumikirot na ulo. Why are you here? Saad ni Harrington na umaga pa lang ay wala na agad sa mood. Ngumiti ka naman. Dinaig mo Biyernes Santo eh. Kampante na sabi ni Aria at binalik ang papel na kanyang binabasa kung saan niya ito kinuha. Mas gugustuhin ko pa na matulog kaysa masilayan niya mukha mo. Wika naman ni Harrington at bumangon sa pagkakahiga. Inisip nito kung paano siya nakarating sa mansyon at sa sarili niyang silid kung ang huli niyang naaalala ay umiinom siya sa bar kasama ang babaeng punteriya niya. Sasakit talaga ang ulo mo, lalo na kung di mo maalala ang ginawa mong katangahan kagabi. Walang preno ang bibig na sabi ni Aria at umupo sa kama kung saan naroon si Harrington. Mabilis namang lumayo si Harrington kay Aria na para bang may nakakahawa itong sakit. Ang arte mo, wag kang feeler.
Wala akong ibang intensyon sa'yo, no? Wika ni Aria at umirap. Ngumisi naman si Harrington na para bang may kalokohan na naiisip. Wala ba talaga? Tanong ni Harrington na nag-iba ng tono ng pananalita. Hindi naman doon natinag si Aria at imbis na umiwas ay sumakay pa ito sa trip ng lalaki. Well, depende sa sitwasyon. Usal ni Aria nang mapansin ang dahang-dahang paglapit ni Harrington sa kanya. Stop teasing me kung ayaw mong pagsisihan sa bandang huli. Saad ni Harrington na ilang hibla na lang ang layo sa kanya. I'm not teasing you. Unless ikaw mismo ang nadadala sa alindog na meron ako. Sabi pabalik ni Aria at nakipagsukatan ng tingin. Sa huli, si Harrington na ang mismong umiwas at dumiretso sa banyo upang maligo. Pagpasok naman doon ni Harrington, ay napansin ni Aria ang pag-ilaw ng cellphone ng binata malapit sa kanyang tabi. Sino naman kayang bagong babae ang kakalantiriin mo mamayang gabi? Sabi ni Aria sa isip at tumingin sa gawing pinto kung saan naroon ang binata. Nakasara ito, kaya agad na kinuha ni Aria ang cellphone at tiningnan kung anong meron dito. Death threat? Nakakunot ang noong tanong ni Aria nang mabasa ang messages sa cellphone ni Harrington. Halos puro pagbabanta ang mababasa na mensahe at ang iba ay nagpapadala ng hindi kaaya-ayang litrato. Sandaling napaisip si Aria at binalik ang cellphone kung saan ito nakalagay. Dali-daling tumayo si Aria sa pagkakaupo at lumabas ng pinto. May kutob akong iisa lang ang may pakana ng lahat ng to. Usal ni Aria sa isipan at malaking hakbang ang ginawa palabas ng pinto. Agad na dumiretso sa labas at lumapit sa punong naroon bago binasa ang nakasulat. You'll die soon. Pagbasa niya dito. Kinuha ni Aria ang papel doon at mabusisi itong tiningnan. Hindi nga siya nagkamali dahil may fingerprints pa na naiwan doon. Walang lingon na naglakad si Aria pabalik sa mansyon habang hawak ang papel na may nakasulat gamit ang dugo. Lumabas ka pala. Buti hindi natakot sa mga kapitbahay. Panlalait ni Harrington habang nakasuot ng baggy pants at plain white sando. Hindi ka pa papasok ngayong araw? Hindi. Sagot ni Harrington at binaling ang tingin sa hawak na papel ni Aria. Balak pa sana itong tanungin ni Harrington, pero naunahan na siya ni Aria. San galing ang regalo na yan? Pansin kasi ni Aria na wala namang regalo siyang natanggap na pinapabigay kay Harrington. Ah, yan ba? Galing yan sa labas, kinuha ko pagbaba ko. Bali walang sagot naman ng binata at nagawa pang magsuklay. Dahan-dahan namang naglalakad si Aria palapit sa isang pulang regalo na sakto lang naman ang kalakihan. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Aria ay pakiramdam niya may katumbas ito na bilang. Mind your own business. Huwag mong pakialaman ng gamit na hindi sa'yo. Pigil ni Harrington sa kanya nang akma sana niyang kukunin ng regalo pero hindi niya ito pinakinggan at kinuha ang misteryosong box. For you. Nakalagay sa note. Tiningnan ni Aria ang ilalim ng box. Ngunit wala naman siya roong napansing kakaiba bukod sa medyo may kabigatan nito. Tara na nga, nagugutom na ako, ipagluto mo ako na makakain sa baba. Pag-aaya ni Harrington kay Aria. Balak na sanang ibalik ni Aria ang mysterious gift box, ngunit narinig niya ang mahinang tunog nito na para bang nagbibilang. Uuna na ako sa labas. Bahala ka dyan, I'm hungry and I want to eat already. Sabi ni Harrington at tumalikod habang si Aria ay pinapakiramdaman ang pagtunog ng laman ng misteryosong kahon na kanyang hawak. Habang tumatagal ay pabilis ito ng pabilis. Kasabay ng tibok ng kanyang puso na para bang may daga na nagsisiunahan. Mauna na ako sa baba. Muling paalam ni Harrington at saka isasara ang pinto. Ngunit naking gulat ni Harrington na mabilis na tumakbo si Aria palapit sa kanyang bintana at tinapon ang box na hawak nito. Wait! Singhal ni Harrington upang pigilan ito, ngunit halos mapahiga siya sa kinatatayuan nang makita ang malakas na pagsabog nito. Huwag ka basta-bastang tumatanggap ng mga bagay, lalo na kung di mo alam ang laman, at kung saan, at kanino ito galing.
Inis na saad ni Aria bago binalik ang kortina sa bintana. May mga taong umaatake sa'yo pag nakatalikod ka. Hindi mo lang napapansin. Dugtong pa nito at nagpagpag ng kamay sa mismong harapan ni Harrington. They're not. Sambit ni Harrington ngunit baka sa mukha ang pagkagulat at takot sa kanyang mga mata. Don't worry, darling. I'm here to protect you, no matter what happened. Sabi ni Aria at kumindat, katulad ng nakasanayan nito. Babae ka lang, Aria, so I'm not expecting na kaya mo kong protektahan. Dahil nagkataon, baka ikaw pa maging pabigat. Sarkastikong wika ni Harrington. We will see. Paglaban naman ni Aria at lumabas ng pinto, na agad namang sinundan ng binata. Nang tuluyang makarating doon ay prenteng umupo lang si Aria at kinain ng apple habang nakatusok ang kutsilyo sa apple na nasa bibig nito. Hey! Singhal ni Harrington ay kinagulat ni Aria na sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasugatan ang labi nito at naging sanhi ng pagdurugo. Napangiwi si Harrington na makita ang dugo na dumadaloy sa labi ng dalaga. Huwag ka nga magugulat. Nasugatan tuloy ako sa kagagawan mo. Inis na sambit ni Aria na para bang walang iniinda na sakit sa labi kung saan ito nasugatan. Tumayo lang si Aria at kumuha ng tissue bago nito pinahid ang bibig, pero hindi pa rin natigil ang pagdurugo ng kanyang labi. Muntikan pa ako mabingot dahil sa'yo? Sabi ni Aria at kinapa ang sugat. Mabuti na lang at daplis lang at hindi halos nahiwa ang labi niya. Ano, Aber? Ba't ka namumutla dyan? Nagtatakang tanong ni Aria na mapansin na halos mamutla ang labi ng binata habang nakatingin sa kanyang pinupunas ng dugo sa ibabang labi. Anak ng... Halos mapasigaw si Aria nang mahimatay ito. Mabuti na lang dahil mabilis siyang nakalapit kay Harrington at hindi tuluyang bumagsak sa marble na sahig ang ulo nito. Lalaki kang tao pero takot ka sa dugo? Ikaw nga itong hindi kayang protektahan ng sarili mo eh. Usal ni Aria na hindi napigilan na mapangiti. Sa likod kasi ng matapang at masungit na mukha ni Harrington, ay may takot din pala itong nararamdaman sa isang simpleng bagay lang. Hindi katulad niya, kahit pa kumitil siya ng buhay at halos maligo ng dugo, sa kanyang harapan ay hindi siya natitinag. Sinubukan ni Aria buhatin si Harrington pero masyado itong mabigat, kaya inakay niya na lang ito. Mr. Villanueva! Gulat na sigaw ng sekretary ni Harrington nang maabutan nitong walang malay habang inaalalayan ni Aria. Tutunga ka na lang ba dyan? Alalayan mo ako dito. Utos ni Aria na hirap na kay Harrington. Agad naman itong sinunod ng sekretarya ni Harrington at dinala sa sasakyan na gamit nito. Sabi ko, alalayan mo akong ihiga sa sofa, hindi sa kotse. Reklamo ni Aria na nababanas na. Binuhay ni Sherwin ang makina ng sasakyan at sinimulan nitong patakbuhin. Ano nangyari kay Mr. Villanueva? Ba't siya nawalan ng malay? Sunod-sunod na tanong ni Sherwin na siyang sekretary ni Harrington at matagal na nitong kababata. Kung kaya't, ganun na lang ito mag-alala. Natakot lang naman siya sa dugo. Kalmado na sabi ni Aria habang inaayos ang suot na seatbelt. Dugo? Hindi ba't ikaw ang bodyguard niya? Sinamaan ni Aria ng tingin ng katabi dahil sa pagiging overacting nito. Hindi na rin halos nakapagpaliwanag si Aria ng maayos dahil parang bingi ang katabi na sunod ang sermon sa kanya. Pagkarating nila sa ospital, ay sumalubong agad sa kanilang rescue team at media. Ma'am, ano po nangyari kay Mr. Villanueva? Totoo po ba na may sakit ito? Tanong ng isang reporter na halos isubsob ang mic sa kanyang pagmumuka. Sinasabi niyo dyan? Balik na tanong ni Aria at napatingin kay Harrington na kasalukuyan ng isinusugod sa emergency room. Agad namang sumunod si Aria doon at tiniyaan ng mga reporter sa labas. Ano po nangyari sa pasyente? Tanong naman ng nurse sa kanya. Nahimatay lang yan. Don't worry, malayo yan sa bituka. Saad ni Aria at sumandal sa simento. Halos malaglag naman ang panga ng nurse sa sinabi niya. Good morning. This is Police Captain Aria Reyes. Sagot ni Aria sa tawag ng tuluyan na siyang makalayo. What happened to Mr. Villanueva?
Your job is to protect him. Pero hindi mo yun ginawa. I'm so very disappointed to you, Miss Reyes. Sabi ng chief officer sa kabilang linya habang pinapanood ang balita sa telebisyon. My mission is still under my control, Chief. Mr. Villanueva is still alive. He just collapsed nung nakakita siya ng dugo. Pagbibigay alam ni Aria na ilang minuto pang lumipas bago tuluyang malinaw ang senaryo na nangyari. I'm expecting that this will not happen again, Captain Reyes. Sabi ng chief sa kabilang linya bago pinatay ang tawag. Pagkatapos nito ay agad naglakad si Aria sa hallway upang linawin sa media ang nangyari. Kasalanan talaga ito ng sekretary ni Harrington na si Sherwin at iba pang fans ni Harrington na nakakita sa kanila. Bukod kasi sa pagiging sikat na negosyante, ay dating batikan na aktor si Harrington, kung kaya't ganito na lang halos umusbong ang balita. Nasa maayos na kalagayan na si Mr. Villanueva. Wala na kayong dapat ipag-alala. Sambit ni Aria sa mga reporter na halos magsiksikan sa kanyang unahan at kamera. May mga katanungan pa ang mga ito kaya't sinagot ito lahat ni Aria hanggang sa pumupunta na sa iba ang usapan. I'm just his bodyguard. That's all, thank you. Sambit ni Aria at umalis upang balikan si Harrington. Mas mainam na yon upang wala nang isipin pa si Harrington pagkagising nito. Aria, I'm sorry for what happened earlier. I just panicked. Wala kang dapat ihingi sa akin ng paumanhin. Ang mahalaga, malinaw na sa media ang lahat ng paratang sa akin at batikos tungkol sa nangyari. Sabi ni Aria at ngumiti dito. Hindi naman nagtagal at nagkamalay na rin si Harrington. Hinintay lang muna nila makaalis ang halos lahat ng reporters at paparazzi sa labas bago sila bumalik upang gawin ang trabaho na naiwan ni Harrington. May isang buwan na rin ang nakakalipas bilang bodyguard ni Harrington pero hanggang ngayon ay patago pa rin si Aria na nag-iimbestiga. May information na ako tungkol sa taong nagbibigay ng death threat sa kanya. Wika niya sa mga kasamahang pulis habang nakatutok ang mata sa computer na nasa kanyang harapan. Mautak ang mga kalaban, Chief. Paiba-iba ng identity, pati ang number na ginagamit nila. Sabi naman ni Lorraine at pinatong ang papeles sa table ni Aria. Well, way lang nila yon para guluhin tayo. Pero iisa lang ang fingerprint na ginagamit nila, kung tama man ako, na siyang taong yon. Saad ni Lorraine at kinalikot ang computer sa kahinintay ito mag-loading bago tignan ang papel na nilagay ni Lorraine sa kanyang table. Mga litrato ito ng taong patago na umaaligid at sumusunod kay Harrington. May takip man ang muka ay nakakasiguro siyang iisang tao lang ito. You need to keep an eye on him, Captain. Lalo pa't hindi natin alam kung kailan susugod ang kalaban. Singit naman ni Marvin na parte ng undercover mission. Hindi na nagsalita pa si Aria at tinutok ang buong atensyon sa computer. Dito ay kitang-kita ni Aria kung paano mag-type at ipadala sa cellphone ni Harrington ng death threats at iba pa. Isa lang ang paraan para mapadali natin ang operasyon na yon. At yon ay ang cooperation niya. Sabi ni Aria at itinrack ang lokasyon ng kalaban. Move! Pagbibigay alam niya at nagbigay ng signal sa mga kasamahan upang magsimula ng kumilos. Hindi ganun kalayo ang lugar kung saan naroon ang lokasyon ng kalaban, kaya't wala pang 15 minutos ay nakarating na ang mga kasamahan ni Aria doon. Police Inspector Molas, anong lagay dyan? Tanong ni Aria sa kabilang linya. Captain, wala dito ang target. Pagbibigay alam ni Molas sa kanya. Napakunot ang noon ni Aria at tiningnan ng computer kung saan nababasa ang pag-text. Pero mas lalong napakunot ang noon niya nang mapansin na isang voice message. Hindi mo kayang maisahan, Captain. Let the game now begin. Sabi sa voice record na gumamit ng AI upang hindi niya ma-identify kung sino ang nagsasalita. Kasabay nito ang tuluyang pagpatay ng computer niya. Nalinti ka na. Sambit niya at napatayo dahilan para mapatingin pa sa kanilang ibang kasamahan. Police Inspector Molas, it's a trap. Umalis na kayo sa lugar na yan. Sambit ni Aria pero walang sumasagot doon. Napamura na lang si Aria sa isipan at agad kinuha ang baril bago tumakbo palabas at pinaandar ang sasakyan.
Tanda naman niya ang lokasyon kung saan naroon ang mga kasamahan niya, kaya hindi na siya nahirapan pa na hanapin ang mga ito. Mapandin lang, sabi ni Arya sa isipan at sinipa ang pintuan ng sasakyan bago mabilis na bumaba. Tiningnan muna ni Arya ang paligid bago mabilis at maingat na tumakbo. Mula sa kanyang pwesto ay dinig na dinig niya ang malakas na palitan ng putok ng baril at ilang pagsabog. Napagulong si Arya at nagpaputok ng baril nang maramdaman ang presensya ng kalaban mula sa kanyang likuran. Nakikipagpalitan lang siya ng putok habang patuloy na hinahanap ang mga kasamahan. "Captain!" Sigaw ni Molas at hinagis sa kanya ang baril. Agad naman itong nasalo ni Arya at tumalon nang mapansin ang bomba sa kanyang tabi. "Captain, masyado silang marami!" Sigaw ni Lorraine habang nakatago sa isang tangke. At katulad din niya na nakikipagpalitan ng putok. "Binubuyo lang nila tayo. Wala silang laban sa atin. Kung hindi kayo, pangungunahan ng takot." Sigaw ni Arya at sumugod bago kinover ang ilang kasamahan na natatamaan ng bala sa binti. Tumungo si Arya sa isang sulok nang mapansin na naubusan na siya ng bala at hinampas sa ulo ng kalaban ng baril na kanyang hawak bago inagaw ang baril nito. Kinasa ni Arya ang baril at walang kurap na pinaputok ito habang paunti-unting umaatras ang mga kalaban. "Captain!" Sigaw ni Molas kung kaya't agad siyang yumuko nang magpaputok si Lorraine sa kanyang gawi kasabay ng pagtumba ng kalaban sa kanyang likuran. "Nice shot!" sabi ni Arya at tiningnan kung buhay pa ito. "Lagyan niyo ng posa sa mga humihinga pa. Padating na mga ambulansya at iba pa nating kasamahan." Utos ni Arya at tinapon ang baril sa sahig. Baka talaga, Captain. Puri ni Molas at Lorraine sa kanya, pero tinawanan niya lang ito. "Kayo nang bahala dito, kailangan ko na umalis." Pagpapaalam ni Arya at bumalik sa opisina bago nagpalit ng damit para pumunta sa labas ng kumpanya kung nasa naroon si Harrington na naghihintay sa kanya. "Hi, darling. Naiinip ka ba?" Tanong ni Arya na makapasok si Harrington sa loob ng sasakyan. "Saan ka galing? Ba't ang tagal mo?" "Ito naman, miss mo ba ako agad? Kumain lang ako sa labas at nagala na rin." Pagdadahilan ni Arya at sinuot ang black na shades. "Next time, text me. So I'm aware kung nasan ka. Hindi yung pinag-aalala mo ko. I mean, just text me para hindi ako naghihintay na matagal." Sabi ni Harrington habang sinusuot ang seatbelt. "Sus, nahiya ka pa. Aminin mo na sa akin, nag-aalala ka no?" Nakangiti na sabi ni Arya at pinaandar ang sasakyan, pero ngayon ay mabagal niya na itong pinapatakbo. Naging madugo ang labanan na nangyari kanina at medyo pagod pa siya sa nangyari. Kaya kahit papaano, gusto niya muna mag-chill. Kung di niya lang sana tinanggap ang offer na trabaho ni Chief, ay wala siyang ganoong iisipin ngayon. Pero dahil sa kagustuhan, ay inako niya ito. "If I'm really worried about you, what would you do?" Tanong ni Harrington na hindi mababakas sa mukha ang pagbibiro. Sandali lang itong tiningnan ni Arya at ngumiti. "Well, maybe magse-celebrate ako. Kasi ang swerte ko, because you care about me." "Kung yun ay, totoo ang sinasabi mo." Sagot ni Arya at tahimik na nagbiyahe. Hindi na rin nagsalita pa si Harrington hanggang sa makarating na sila ng mansyon at naghihintay na rin kasi ang mommy ni Harrington sa kanilang pagdating. "Wait." Pigil ni Harrington kay Arya nang akma na sanang bababa ang dalaga. "O bakit?" Nagtataka na tanong ni Arya. Inalis naman ni Harrington ang suot na seatbelt at lumapit kay Arya bago inilagay ang ilang hibla ng buhok nito sa magkabilang gilid ng kanyang tenga bago inalis ang salamin na kanyang suot. "I miss you." Buong pusong sabi ni Harrington habang nakatitig sa mga mata ni Arya. Mistula namang na-stuck si Arya sa sinabi ni Harrington. Ito lang kasi ang kauna-unahang beses na sinabi yun ng binata sa kanya. Napaiwas naman siya ng tingin sa binata dahil para siyang hinihigop gamit ang mga mata nito. "I thought you're brave, but look at you now." Natatawa na sambit ni Harrington at bumalik sa kanyang pagkakaupo. "Ako pa talaga sinubukan mo?" Nakatikwas ang nguso na sabi ni Arya na para bang
na wala ang hiya na naramdaman. You mean, ako pa talaga ang sinubukan mo? Balik na sabi ni Harrington kay Aria na di nawawala ang pagngisi sa labi. Ngayon lang napagtanto ni Harrington na maganda naman pala si Aria kung hindi ito nakasuot na makapal na sunglasses. Nakipagtitigan lang si Harrington kay Aria at sa huli, binuksan niya ng pinto na sasakyan upang bumaba na sana. Pero agad siyang napigilan ni Aria gamit ang paghaklit nito sa korbata niyang suot. I think you already forget that I'm your temptress bodyguard. Matapang na saad ni Aria. Kung ang bala nga ng baril ay hindi niya magawang atrasan si Harrington pa kaya. Taste your own medicine, darling. Bulong ni Aria at napangisi ng mapansin ang pasimpleng paglunok ni Harrington. I prefer that it's a sign. Sambit ni Aria at nilagay ang kamay sa bandang leeg ni Harrington, pababa sa suot nitong fitted long sleeve, kaya bakat ang muscle at dibdib nito sa suot. I'm warning you na wag yan gawin, Aria, or you'll regret it. Babala ni Harrington sa dalaga, pero imbis na matinag, ay umupo pa si Aria sa kandungan ng binata. No one can stop me. Kahit ikaw pa yan, darling. Saad ni Aria at kinawit ang kamay sa leeg ni Harrington bago nilapit ang muka palapit sa binata. Palihim na napangiti si Aria nang mapansin ang paghigpit ng yakap ni Harrington sa kanyang bewang. You forgot that I'm Harrington Villanueva. Matiim ang mga mata na sabi ni Harrington sa kanya at hinaklit siya palapit dito bago malalim na siniil ng halik. Napamura si Harrington sa isipan nang tuluyang maglapat ang kanilang labi at para bang ayaw na niya itong tigilan pa. I want more, sabi ni Harrington at mas nilaliman ang paghalik sa labi ng dalaga bago ito sinandal sa kanyang harapan. Then do what you want. Sagot naman ni Aria na nadadala na rin sa sensasyong nararamdaman. Pareho silang natigilan nang marinig ang paulit-ulit na katok mula sa bintana ng kotse ni Harrington. Si Ma'am Elisa. Sabi ni Aria, ngunit binaliwala lang ito ng binata at pinagpatuloy ang ginagawa. My mom won't see us. My car's window is fully tinted. Don't worry. Sabi ni Harrington, pero tinulak ito ni Aria at dali-daling lumabas ng sasakyan. Pinahid naman ni Aria ang pawis sa kanyang noo at inayos ang sarili bago tuluyang lumapit kay Elisa. Iha, ikaw pala. Kasabay mo na ba si Harrington? Tanong ni Elisa kay Aria. Akma pa sanang sasagot si Aria pero nakalabas na rin ang binata. I'm with her. Sabi ni Harrington at tumingin kay Aria na nag-iwas ng tingin. Mabuti kung ganon. O siya, sumunod na kayo dito sa loob para sabay-sabay na tayo makapaghapunan. Sabi ni Elisa at ngumiti bago na unang maglakad papasok sa loob. Thank you po. Pasalamat ni Aria kaya tumingin si Harrington sa gawin ng dalaga, ngunit sa mga labi nito nakatutok. My room or in your room? Tanong ni Harrington habang nakapamulsa na naglalakad. Huh? Nagtataka na tanong ni Aria. I already warned you. Huwag mo kong simulan. Makahulugan na sabi ni Harrington sa kanya. Baka gusto mong paduguin ko yung uso mo. Saad ni Aria habang sabay silang naglalakad. Blood? I'm afraid of that. Pero kung dugo mo, I won't hesitate to look at it. Makahulugan na sabi ni Harrington at ngumisi. Inirapan lang naman ito ni Aria at nagpalit muna ng damit saka naligo bago muling nilagay ang disguise sa kanyang muka. Nakalimutan na rin kunin ni Aria ang salamin sa kotse ni Harrington, kaya mas pinili na lang niyang bukas na lang ito kunin. Tutal gabi na rin naman at walang masama kung di siya magsusuot ng salamin. Hindi rin naman siya agad mahikilala na mag-ina kung ano ba talaga ang tunay niyang pagkatao sa likod ng disguise ng kanyang muka. You look stunning today. Puri ni Elisa kay Aria. Nginitian naman ito ni Aria at nagpasalamat habang si Harrington ay tahimik lang na kumakain. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa isip ni Harrington ang nangyari sa kanilang dalawa ni Aria sa loob ng sasakyan. Tuwing nakikita niya si Aria, ay gusto na lamang niya itong haklitin sa isang tabi at ikulong sa kanyang bisig. Natulala ka na dyan. Masyado mo yata akong iniisip.
Biro ni Aria na ikinatawa rin ni Elisa. Kung ako lang ang tatanungin, ay gustong gusto kita iha. Para sa anak ko. Pero alam mo naman niyang si Harrington, matanda na pero mahilig pa rin makipaglaro sa mga babae. Kaya mas mainam kung ibang lalaki na lang ang makakatuluyan mo kung nagkataon. Saad ni Elisa at ngumiti. I'm not a playboy anymore. Pagtatama ni Harrington at masama na tiningnan si Aria. Naiinis si Harrington tuwing may isip na may ibang lalaki na hahawak sa dalaga. Kahit na hindi ito kagandahan, ay malakas ang impact nito sa kanyang pagkatao. Dahil ba yan kay Aria, iho? Tanong naman ng kanyang ina. Yeah. Maikling sabi ni Harrington na halos parehong ikasabid ng dalawa na sina Elisa at Aria. Hindi naman ito pinansin ni Harrington at pinagpatuloy lang ang kinakain habang si Aria naman ay tinatago lang ang kilig na nararamdaman kahit na ang katotohanan ay gusto niya nang magtatatalon sa kilig. Habang dumadaan ang bawat araw, ay mas lalong napapalapit ang loob nila Harrington sa isa't isa, pero sa bawat araw na yon, ay paliit ng paliit ang mundo nilang ginagalawan. Kailangan ko ng cooperation mo, Harrington. Hindi na biro ang nangyayari ngayon. Hindi ka ba natatakot? Tanong ng dalaga kay Harrington habang nakaupo ito sa kanyang opisina. Why should I? Ikaw na ang nagsabi, di ba, na handa mo akong protektahan kaanumang oras? Pero hindi sa lahat ng oras ay kaya ko. Seryosong sabi naman ng dalaga. Fine. Bumuntong hininga si Harrington at kinuha ang isang cellphone na tinatago. Inabot ito ni Harrington kay Aria at ang iba pang details at impormasyon na maaaring makatulong sa dalaga. Ito lang ba meron ka? Tanong ni Aria habang tinitingnan ang mga binigay ni Harrington sa kanya. Yes. Sagot naman nito at umiwas ng tingin. Alam kong may iba ka pang tinatago. Sigurado na sabi ni Aria at binalik ang lahat ng ito sa table ni Harrington. Kilala mo ba ang taong nasa likod nito? Muling tanong ni Aria pero biglang pumasok si Sherwin sa loob ng opisina habang hawak ang isang envelope. Good morning, Mr. Villanueva. Here are the papers that you need to sign. Usal ni Sherwin at ngumiti nang mapansin si Aria na naroon. Hinayaan muna ng dalaga na mag-usap ang dalawa, kaya naglakad-lakad muna siya roon. Naisipan ni Aria na tingnan ang kalawakan ng Maynila, kaya inalis niya ang kurtina na nagsisilbing harang sa malaki at malawak na glass window. Harrington. Banggit niya sa pangalan nito nang mapansin sa isang terrace ng building ang lalaking may hawak ng sniper gun. Sinundan niya ito kung saan nakatutok at doon lang ni Aria napagtanto na may laser na nakatutok sa likod ni Harrington habang kausap nito ang sekretarya nito si Sherwin. Sherwin, pwede bang pakuha ng tumbler ko dyan na nakapatong? Pakisuyo niya kay Sherwin at pasimpleng naglakad. Sure. Nakangiti namang pagpayag ni Sherwin at saka naglakad palapit sa likuran ni Harrington upang kunin ang tumbler ni Aria. Pasimpleng tiningnan ni Aria ang lalaking may hawak ng sniper gun nang bigla nitong pinatay ang laser na tumama kay Sherwin hanggang sa maabot nito sa kanya ang pinahukuha. Thank you. Pagkatapos nun ay nagpaalam na rin si Sherwin. Ngunit kasabay nito ay ang pagbalik ng laser sa likod ni Harrington. Naglakad si Aria palapit kay Harrington at nang tuluyang makalabas si Sherwin ay niyakap ni Aria si Harrington. You're being clingy now and I like it. Sabi ng binata at nilagay ang kamay sa bewang niya at niyakap siya pabalik. Kapag sinabi kong yumuko ka. Sabi ni Aria at mas lalong niyakap si Harrington upang hindi sila mahalatang nag-uusap. I don't like your idea. May lalaking may hawak ng sniper gun sa kabilang building sa taas ng terrace at isang pagkakamali mo lang ay pwede kang bumulagta dyan sa isang kurap lang ng mata mo. Sabi ni Aria at doon lang napagtanto ni Harrington ang laser sa likod ng ulo niya. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ni Aria nang simulan siyang isayaw ni Harrington. Confusing them. Sagot ni Harrington at isinayaw ang dalaga. Umikot naman si Aria at pasimpleng kinuha ang baril sa kanyang bag na dala at humarap kay Harrington nang yakapin siya nito mula sa likuran.
I'll count 1 to 3, darling. Sabi niya kay Harrington na nakuha naman ng binata. 1. Muli silang sumayaw dalawa, hawak-hawak ang baril na nakatago sa kanyang gilid. 2. Pasimpleng tinulak ni Aria si Harrington sa likod ng couch at umikot. 3. Sigaw ni Aria at tinulak si Harrington sa likod ng couch kasabay ng pagputok ng sniper mula sa kabilang building. Run! Sigaw ni Aria at hinawakan si Harrington sa kamay upang lumabas sa opisina. Pero sunod-sunod na putok ng baril ang tumatama sa opisina. Magtago ka lang dyan! Utos ni Aria at sumilip pero agad na napayuko. Halos mabasag na rin ang flower vase at iba pang kagamitan sa lugar dahil sa hindi nila inaasahang pag-atake ng kalaban. Nagulat na lang si Aria nang agawin ni Harrington sa kanyang baril. You already protected me for a very long time. It's time to protect you too, my love. Sambit ni Harrington at kinasa ang baril. Pinigilan ito ni Aria pero wala siyang nagawa nang magpaputok ito sa pinto ng opisina kung saan may mga kalaban na pumasok doon. Hindi mo sinabi sa akin na marunong ka pala humawak ng baril. Sabi niya at kinuha ang isang ekstrang baril sa kanyang katawan. Hindi mo rin sinabi sa akin na kilala ka bilang police captain sa bayan niyo. Laban ni Harrington at hinarangan si Aria sa harapan. How did you know? I'm following you every day. Pagputol ni Harrington sa kanyang sasabihin at inagaw ang baril na hawak. Patago naman siyang napangiti at humanap ng isang bakanting pwesto kung saan siya pwedeng humanap ng pwesto niya para mapatay ang kalaban. We need backup here. Sambit niya matapos makontak ang mga kasamahan. Dali-daling tumakbo si Aria sa nakatumbang kalaban at dinampot ang baril sa sahig at tumango. I can handle myself. Don't worry about me. Sambit ni Harrington na kahit ito ay gusto na ring matapos ang gulo. Tumango si Aria at hinalikan si Harrington sa pisngi bago mabilis na tumakbo at sinipa ang kalaban na papasok sa loob ng opisina. Halos paubos na rin ang mga ito kaya tumakbo ng tumakbo si Aria palabas at agad na sumakay ng elevator papuntang terrace. Hindi naman natagalan si Aria dahil halos nagsitakbuhay na rin ng lahat ng employee. Tignan ko lang kung mabubuhay ka pa. Sambit niya at sinipat ang lalaking may hawak ng sniper gun sa kabilang building. Simpleng baril lang ang gamit ni Aria pero sapat na to. Headshot. Sabi niya matapos kalabitin ang gatilyo ng baril at kasabay ng pagpapaputok ay ang pagtumba nito. Kung di ka dumating, wala sanang sagabal sa mga plano ko, buwisit ka! Singhal naman ni Sherwin. Hindi mo kaya magtagumpay, lalo na kung nag-iisa ka lang. At galing pa sa nakaw ang lahat ng pera na pinababayad mo sa mga tauhan mo. May panlalait na sabi ni Aria kay Sherwin na lalo nito ikinainis at pagsugod nito sa kanya. Lalaki ka ba talaga? Panunuya ni Aria nang makaiwas sa malakas na sipa si Sherwin. Aria! Napatingin siya sa isang direksyon kung saan naroon si Harrington. Pero nakuha ni Sherwin ang pagkakataon na yon upang pakawalan si Aria ng isang malakas na sipa sa kanyang sikmura. Hayop ka, Sherwin! Singhal ni Harrington at sinugod ang kababata. Agad namang tumakbo si Aria at sinipa ang kamay ni Sherwin nang kunin nito ang baril. Agad itong sinalo ni Aria at pinaputokan ng kalaban na pumunta sa taas ng terrace ng building. Hindi tumigil si Aria hanggat hindi nauubos ang bala ng kanyang baril, bago nakipagmano-mano ng laban sa mga ito. Sinipa ni Aria na malakas ang isang lalaking pumasok doon at kinuha ang posas. Napangiti naman si Aria nang marinig ang sasakyan ng pulis. Tiyak na ito na ang mga kasamahan nila. Harrington! Banggit niya sa pangalan ng binata na makita si Sherwin na pilit hinuhulog si Harrington sa baba ng building. Mamatay ka na! Singhal ni Sherwin at sinuntok si Harrington. Nagpalingalinga sa paligid si Aria at kinuha ang parachute. Ito lang ang sa tingin niya na maaaring makakatulong sa kanila. Sherwin! Sigaw ni Aria at malakas na sinuntok ito sa muka at sinipa sa sikmura. Agad namang nakapitan ni Aria ang kamay ni Harrington upang hindi ito tuluyang mahulog. Tama yan! Magsama kayong dalawa sa impyerno! Singhal ni Sherwin at buong lakas niyang sinipa sa binti bago walang awak na tinulak. I love you.
Sambit ni Harrington sa kanya habang para silang isang papel na bumabagsak sa baba ng kalsada. Agad na inayos ni Aria ang parachute at niyakap si Harrington upang sabay silang dahan-dahan na bumagsak at manatili pa ring buhay. "You're always ready." Sambit ni Harrington sa kanya habang pababa sila ng kalsada. "Well, that's my job." Usal naman ni Aria at ngumiti hanggang sa pareho na silang makababa. Sumalubong naman sa kanila ang ingay at kaguluhan ng mga tao. "Iho!" Mangiyak-ngiyak na sambit ni Elisa sa anak at mahigpit itong niyakap. "I'm okay, Mom." Wika ni Harrington at niyakap pabalik ang ina habang si Aria naman ay masayang nakatingin lang kay Harrington at Elisa. "Captain!" Sabay-sabay na sigaw ng mga kasamahan niyang pulis at sumaludo sa kanya. Sumunod naman doon ang chief officer na sumaludo din sa kanya. "Your mission is successful. Congratulations, Miss Reyes." Puri ng chief officer sa kanya at agad namang pinasalamatan si Aria. Habang ang iba pa nilang kasamahang pulis ay sinusuyod ang lugar. "Hindi kita titigilan, Harrington!" Sigaw ni Sherwin habang nakaposas ito. Lumapit naman si Aria kay Harrington at tinapik ito sa balikat. "Don't mind him. Makukulong siya," sabi ni Harrington. "I'll make sure of it." Sagot naman ni Aria at ngumiti bago niyakap ang ina rin ni Harrington na si Elisa. "Di ba may sinabi ka sa akin kanina?" Tanong ni Aria na hindi pinapansin ng kamera na kumikislap sa paligid. "Marami akong sinabi." Sagot naman ni Harrington at pinunasan ng dumi sa mukha niya. "Di ba sinabi mo mahal mo ako?" Parang bata na kinikilig na sabi ni Aria. "Yes, so?" Tipid na sagot ni Harrington na ikinainis ng dalaga. "Bahala ka nga dyan." Inis na sambit ng dalaga at akmang aalis, pero mabilis siyang hinaklit ni Harrington palapit sa katawan nito. Sa harapan ng kamera, media at lahat ng tao, sila ang naging saksi ng halikan ni Harrington si Aria sa labi, dahilan upang mas lalong kiligin ng dalaga. Makalipas ang 5 taon, "Wife," tawag ni Harrington kay Aria, naabala sa pagluluto habang buhat ang 1 taong gulang nilang anak. "Wait lang darling, tatapusin ko muna itong niluluto ko." Wika niya at hininaan ng apoy habang pinapatulog ang anak nila. "I'm tired." Reklamo ni Harrington habang buhat ang 2 kambal sa magkabila nitong braso. Habang ang 8 taong gulang naman nilang anak na babae ay nakayakap sa binti ni Harrington. "Ginusto mo yan, panindigan mo." Ani Aria at pinatay ang apoy bago inilagay sa crib si Lucas na buhat ni Aria at pinatulog ito. Hindi kasi pumayag si Aria na kumuha ng yaya upang may tumulong sa kanila dahil mas gusto nila mismo na silang mag-alaga. "I didn't expect na ganito pala kahirap." Sambit ni Harrington na halos wala pang maayos na tulog. Tinawanan lang naman ito ni Aria at kinuha ang 2 kambal saka pinakain bago ito pinatulog. Habang ang 8 buwan nilang anak na babae ay pinatulog na rin. Matapos noon ay parehas silang umupo sa sofa at binuhay ang telebisyon. Nag-leave si Harrington sa 3 araw na pagtatrabaho upang matulungan niya si Aria sa pag-aalaga. "Nakakapagod ba maghapon?" Natatawang tanong ni Aria sa asawa. "Yeah, okay lang yan. Pupunta naman dito sila mami bukas para tulungan ako sa pag-aalaga," sabi niya kay Harrington at sumandal sa dibdib nito. "Darling." "Yes, wife." "May good news ako." Kinikilig niyang sabi sa asawa at sabay silang umayos ng upo. "I'm pregnant." Masayang sabi ni Aria at pinakita ang pregnancy test na may 2 guhit na pula sa kanyang asawa. Bigla namang namutla ang labi ni Harrington at nahimatay. Malakas lang na tumawa si Aria at hinalikan sa labi si Harrington. "Good night, darling." Sambit niya sa asawa at niyakap ito upang magpahinga na rin. Nabubulok na si Sherwin sa kulungan, habang si Aria ay pinagpatuloy pa rin ang serbisyo kung minsan ay nakaleave siya sa trabaho upang tulungan si Harrington sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Mahal niya ang serbisyo niya at isa na rin dito sa naging buhay niya at dadalhin niya ito hanggang sa kanyang hukay. "Good night, wife.
I love you. Ani Harrington nang maramdaman ang mahimbing na pagtulog ni Aria. Dahan-dahang tumayo si Harrington at kinumutan ng asawa bago binantayan ng mga anak nilang mahimbing ding natutulog. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang His Temptress Bodyguard is a Police Captain. Written by Hazel Ashe. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!